Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Si Mama, kanina pa pala tumatawag. Ang dami ng miss call. Bakit kaya? Yes, Ma? Hello? Arman! Arman, huwag kang mabibigla. Oh? Napanood ko sa news. Pinatay si Bernadette ng alleged lover niya sa isang lugar sa Pasay. Kaya kailangan mong umuwi ngayon din. Ano? Paano nangyaring... Totoo bang sinasabi mo, Ma? Arman, noong nasa morgue pa lang si Bernadette, inimbita ko ng mga pulis para makita sa presinto ang nahuling umano'y lover niya na pumatay sa kanya. Maraming inireveal ang lalaki tungkol kay Bernadette. Pinlano raw ni Bernadette na sadyang makuha ang loob ko at mapakasal sa iyo para ubusin ang lahat ng ari-arian natin. Hindi rin totoo ang mga lupaing ipinakita niya sa akin sa pictures. Gawa-gawa lamang niya mga iyon para mapaniwala niya kung may kabuhayan din ang angkan niya sa probinsya nila. Di ko lang nababanggit sa iyo nitong huli. Natuklasan kong halos wala nang laman ang kaha ng mga alahas ko. Ma, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nangyaring ito.
Pero ako, labis ang pagsisisi ko. I'm sorry, anak. I'm sorry. Samantalang pati buhay mo nagulo. Dahil isinubo kita sa isang katulad ni Bernadette. Anak, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari ng lahat. Ang pinakamaganda nating magagawa, pagkalibing ni Bernadette, alisin natin ang guilt sa ating mga sarili and then start all over again. Oh, Diyos ko. Sagutin po sana ni Arman ang tawag ko. Mahalagang malaman niya ang nangyari kay Darwin. Kung mayroon mang makatutulong sa kalagayan ng apo ko, walang iba kundi siya. Dahil siya ang ama ng bata. Yes, hello? Arman, ang tatay Victorio mo ito. Pasensya ka na at basta ko na lang hiningi ang cellphone number mo sa isang engineer na kasamahan mo rito. Kailangan mong bumalik dito sa Davao ngayon din. Oo, nasa panganib ang buhay ng anak niyo ni Christine. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Victorio. Dito ko na ipaliliwanag ang lahat, Arman. Mahalaga ang bawat oras na dengue ang anak niyo at kailangan masalinan siya ng dugo. Dumiretso ka na rito sa provincial hospital na pinagdala namin sa kanya. Where are you going? Babalik na ako sa Davao. May mahalagang bagay akong gustong maliwanagan doon. Pero hindi pa naililibing si Bernadette. Ikaw nang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Sige na, aalis na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayon sa doktor, kailangan na masalinan ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang dugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ho ginawa yun? Dahil natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa puder niya. Lalo na nang makita mo miserabling kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga sandaling ito, wala akong ibang gustong gawin kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Natatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa'yo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo? Oo, si Darwin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos
kundi ang matagpuan ka. At ngayong napatunayan kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lokohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko at ni Darwin. Total, tapos na ang pagkakawang gawa mo sa anak ko. Pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag ka nang babalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Umalis ka na. Ayoko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dinugtungan ni Arman ang buhay ng apo ko. Kaya hindi mo siya dapat na ipinagtabuyan. Anak, tiyak na nasaktan siya sa ginawa mo. Paano kung hindi na siya bumalik? Ang hindi nga niya pagbalik dito ang magbibigay ng katahimikan sa kalooban ko, Itay. Dahil habang nakikita ko siya at sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, lalo lang ako naawa sa sarili ko. Lalo ko lang nadarama ang kamiserablihan ng kalagayan ko. Masyado ka lang tinatalo ng nararamdaman mong awa sa sarili mo, anak. Bakit hindi mo tulungan ang sarili mong makalampas sa mga kirot na dinaranas mo para muli mong mabigyan ng puwang ang pagmamahalan niyo ni Arman? Hindi ko na po kaya. Pagod na po ako. Pagod na isipan at katawan ko. May mga sandaling gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ayokong inaawan ako ng mga tao sa paligid ko. Sa mga sinasabi mong yan, para mo na rin pinagkaita ng apo ko ng isang buhay na masaya at puno ng pag-asa. Alam niyong imposible mangyari yun, Itay. Hindi magiging imposible. Kung bubuksan mo lang ang iyong puso, anak. Papa! Papa! Tatay Victorio, napasyal po kayo rito sa site? Dito talaga ang punta namin ng anak mo. Tingnan mo. At isang beses ko lang tinuruang tawagin ka ng Papa. Alam na agad sabihin. Oo nga. Ikaw naman ang kumarga sa kanya at kanina pa akong ngawit na ngawit. Sige. Ang bigat-bigat ng batang ito. Saka nga pala si Christine. Ho? Naroon sa bahaging yon ang malaking puno.
Ihintayin daw niya kayo ng anak niyo. Nandito po si Christine. Sige na, puntahan niyo na ni Darwin. Ako naman pupunta muna sa palengke para makapagluto ng pagsasalu-saluhan natin ngayong araw na ito sa bahay. Gusto kasi ni Christine na sama-sama tayong maghapunan mamaya. Arman, aaminin ko, natakot akong baka hindi ka na nga bumalik. Kaya, ako nang nagpunta rito para sabihin sa'yo, mahal kita. At hindi ko na kayang magkalayo pa tayo. Christine, pwede bang hindi na ako bumalik? Kailangan ko kayo ni Darwin sa buhay ko. Kasama kayo sa katuparan ng mga pangarap ko. Kahit na heto ako, marami ng bagay ang hindi na magagawa ng maayos. Hindi makagalaw. Hindi makahawak ng baso, ng pinggan. May mga medikasyong nauukol sa sakit mo, lalo ng physical therapy, na patitibayin ang iyong mga muscles sa pamamagitan ng special devices na matutulungan ka sa paglalakad at iba pang mga aktibidad sa araw-araw. At wala tayong dapat gawin kundi ang manalangin at umasang gagaling ka dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salong, superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas.